Duguan si Anthony Davis kanina pero nagawa niyang maipanalo mga idol ang kanilang laban kontra Atlanta Hawks sa pamamagitan ng kanyang game winner. Sa ngayon magandang balita ito para sa mga fans ng Dallas Mavericks sapagkat itong Dallas ay mayroon ng 11 players sa kanilang rotation. Sa labang ito gumamit sila ng 10 manlalaro. So definitely walang iso-surrender na mga laban itong Dallas Mavericks sapagkat kompleto naman yung kanilang manlalaro at hindi sila kapos sa rotation at ngayon nga sila ay nasa play-in bracket lang. Isang magandang pagkakataon para sa Mavs na makapunta pa sa playoff. Yan ang magbibigay sa kanila ng tsansa. Sa ngayon kung mapapansin nyo ay hindi naman talaga masama itong ginawang pag-trade ni Nico Harrison para kay Anthony Davis. Hindi man sila ganoon kalakas pero kitang-kita naman na sila ay lumalaban pa rin naman ng parehas. Si Davis mayroong double-double, 34 points, 15 rebounds, 5 blocks. Klay Thompson 17 points, Dinwiddie 14 points, 4 rebounds, 10 assists. Si Trae Young naman 25 points, 12 assists para sa Atlanta Hawks. Pinaupo ng Denver Nuggets itong kanilang starting 5 sa kanilang laban San Antonio Spurs. Ang labang matik sila sana ang mananalo kung present lamang ang kanilang starting 5. Pero natalo po sila sa Spurs mga idol na walang Victor Wembanyama. Si Barnes ang nanguna para sa Spurs na mayroong 20 puntos, Chris Paul 17 and Castle 15 points and 15 rebounds. Sa kabila, bumawi itong si Russell Westbrook. Mayroon siyang 30 points, 11 rebounds, 6 assists. Sa pagkatalong ito ng Denver Nuggets, umakyat na, naka-overtake na ang Los Angeles Lakers sa ika-3 posisyon. Kung mananatili ang Los Angeles Lakers sa posisyong iyan ay hindi tayo makaka-witness ng Golden State at Lakers sa first round. Kung gayon man nga ay Nuggets agad ang makakalaban ng Golden State Warriors sa first round mga idol. Pero syempre hindi pa safe ang mga posisyon sa ngayon dahil mayroon pang mga natitirang laban na dapat nilang tapusin at pagkatapos mismo dyan natin makikita kung ano ang kakalabasan ng mga posisyonan. Napaka-importante po ang mga remaining games ng mga NBA teams sapagkat dyan nila mapaplano kung sino dapat yung kanilang kakaharapin. Meron ba silang iiwasan? Meron ba silang gustong kalaban sa first round? Yan ang ating abangan. Strategy po yan ng mga coach, strategy po yan ng mga NBA teams para maiwasan na malaglag sa first round at makapunta pa sa second round mga idol. Definitely ang lahat ng ito ay nakakabang at nakaka-intense na. Sino na ang excited dyan? I-comment lang sa comment section.